Naglilinis ako, pero mukhang yung guides mo ay sinisigawan ako. Okay, tingnan natin ang sitwasyon mo, collective ha. Happy Saturday. Pero kung kailan mo to nakita, ito ay naka-align sa'yo. Pwede tong hindi man mo need ngayon or hindi para sa'yo, medyo malapit sa'yo, kailangan to message to or kailangan mo in the future. Okay? So, take it as resonate. General reading to. Okay. So, overall, meron kang minamadaling bagay. So, nirarush mo. Free ka ngayon gawin kung ano man to nirush mo, kaya nirush mo na siya. And, isa tong relationship at gusto mong magkaroon ng divine intervention na tingin ko ibibigay sa'yo ng guides mo. Dahil parang sabihin natin yung after all the stops and starts, you both keep coming back to these two hearts. Yun, ganun. Yun lang yun ano ko. So, yung after all, baka alam mo yung kantang yun yung pumasok sa isip ko. Okay. So, kung hindi ito yung energy mo, scroll ka lang. Tingnan natin, bakit mo to minamadali? Okay. Thank you. Tarot guys, please tell me, bakit po minamadali ng aking collective? Ito. Gusto ko malaman. Chismosa tayo. Naglilinis nga ako. Biglang, nagpapakit-kit ako dito sa TikTok. Parang naisip ko, mag-tarot. Okay. So, minamadali mo talaga to. Dahil, ito yung sabihin na natin dahil nakita kong single ka, parang dati ay it's this forbidden. Sabihin natin, hindi ka single nung time na yon. Ito yung tao na gusto mong sobrang passionate ka. I mean, kahit may kasama ka na karelasyon ka that time, hindi mo makakaila itong taong to ay mahal mo. So, yan. Tapos parang ito yung pinagbigyan mo ng mahabang panahon, naghintay ka siguro talaga. Ni-workout mo kung ano man to na gusto mo magkaroon ng brand new plans at brand new victory with this person. Okay, Libra. Okay. And number 13. So, nagkaroon kayo ng tao nanto ng hiwalay. Nagkaroon kayo ng parang natapos yung relasyon nyo, kung anong relasyon yun. Natapos yun. Wala pa kasi ako mini tarot. O-order pa lang. Pero yes, thank you so much, Heart Angel. So, ano ang mangyayari pagka nirush mo tong bagay na to na gusto mo itong taong to, relasyon na to. Ito yung parang pinigil-pigilan mo yung sarili mo eh. Okay. Thank you, Tarot Angels. Please give me one last card. Kasi tatlo-tatlo muna tayo. Kasi hanggang 10 minutes lang to eh. Pero, isa try ko nga yung push ng gano'n ng part 2, no? Kasi gusto ko rin kayo. Okay. Lumabas pa rin. Ito pa rin. Kasi nga, gusto mo yung rush to dahil ito yung nararamdaman mo na ito yung para sa'yo. Okay? Pero dahil nakikita kong Knight of Wands, Sagittarius is also one of the signs. Fire. Ito yung passion mo. Ito yung dito ka sasaya. Okay? Pero dahil medyo Knight of Wands siya, ito yung kailangan mong Knight of Wands kasi parang, okay, hindi ka pa King of Wands. Pero, it's okay kung iso-surrender mo tong pagbabago na to. Stop being controlling. Pero dahil nakikita ko na magka-come clean ka na dito, magko-confess ka na ng totoong nararamdaman mo. Kasi, ito yung bagay na parang nagkaroon ka ng stress na hindi mo nasabi kung ano nararamdaman mo sa taong to.
Parang, oh, sakit, nasakit sa dibdib. Hindi ako makatulog. Parang, okay, may kasama akong iba, pero siya yung nasa isip ko, mas mali yun. At tatandaan nyo na sa relasyon, hindi ko ini-encourage na mag-cheat. Pero mas hindi ko ina-encourage na ipilit mo ang isang tao sa sarili mo na hindi ka na mahal or hindi mo na mahal. Kasi parang inaalisan mo yung tao na kasama mo na pinipilit mo o pinipilit ka ng isang bagong beginning na mas maganda para sa kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang word na kabit ay hindi na magiging kabit kung mahal mo na yon. Hindi ko sinasabi na kasal ka or what, pero mukhang naka long-term relationship ka before. So, kaya nagkakaroon ka ng anxiety na nag-bring yourself na which is better. Kasi kung hindi, halimbawa kung gusto mo lang tumakas at kasama to, hindi magiging maganda yung outcome nun. Nakasakit ka na hindi alam ng tao. Much better na nakikipaghiwalay tayo sa isang tao na nakasama natin ng naging hindi naman nakaalay na ngayon sa atin, hindi man na natin ganun yung katulad ng pagmamahal, masabi natin kung bakit, anong dahilan, para may matutunan sila, hindi para magkaroon sila ng, alam mo yung sa sarili nila na puro mali sila or something na makakilala nilang tao is katulad lang din ng mga taong nasaktan nila or nasaktan nila or nakasakit sa kanila. Yung parang ganon. So, ang tingin ko naman dito sa part na to, dahil nakita ko na ikaw yung nasaktan nitong partner mo, pero dahil nasaktan mo din to, siguro, kaya ako nasasabi to, before, hindi mo pinili yung taong mahal mo dahil tingin mo mas okay dito sa tao na to, na kahihiwalay mo lang. Nagkaroon ka ng parang, kasi parang siguro, mahirap lumabas sa isang sitwasyon na hindi mo nakasanayan. Parang yun yung tingin ko. So, water sign, significant sa inyo. Okay? So, parang, eto na yung, marami kang emotions sa tao na to. At, nagmo-move on ka na sa mga bagay na parang dati, ito yung mga choices mo. Pero, dahil gusto mo talaga sa kanya, papunta ka na sa confession na ikaw ang nilalaman ng puso ko. Okay? Sabi naman ng guides mo, pag ginawa mo nga yun, magkakaroon ka talaga ng brand new beginning with lots of sparks. Hayaan, ito na yung tower moment mo. Ibig sabihin, ito yung first step para sa pagbabago mo. Kaya huwag ka matakot dahil alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. You follow your intuition and tama yun. Hindi mo ginagamit masyado yung utak mo, pero kailangan gamitin yun. Pero mostly, dahil pinapalo mo yung intuition mo kung ano yung nararamdaman mo, kung saan ka sasaya, ang daming ace na lumabas sa'yo, 3 ace. Yung love na Ace of Hearts. Pero dahil dyan, nagkakaroon ka ng new ideas and new plans. Dahil siya ang yung higher soulmate. Yun na sabihin natin. Okay, collective, kung resonate sa'yo to, please comment and like. And kung may tanong kayo, please comment. And hindi ko inaas yung mga taong mag-follow. Saan? Kasi naniniwala ako na kung energy natin magka-align at kung may message siya para sa'yo, mapapadaan at mapapadaan ako sa buhay mo. So, bye and always smile.